Paulit-ulit nga ang mga ganito na pinupuri ang mga OFW dahil malaki ang ambag sa ekonomiya ng Pilipinas. Dahil kung wala daw ang mga OFW, ay bagsak ang ekonomiya ng bansa natin. Pero bakit ganito na kapag OFW naman ang humihingi ng tulong, ay hirap makakuha ng ayuda sa gobyerno natin? Hindi naman sana aasa ang mga OFW pero may batas tungkol dito at inanunsyo mismo ito ng OWA. Pero kapag pumunta ang mga OFW, sinasabi naman na bawal makaklaim ng benepisyong ito ang isang OFW or kung ang magulang ay isang OFW. Kung wala yung mga OFW, bagsak na Pilipinas. Lubog na Pilipinas. Praise the OFW for the sipag, pagsusumikap at pagsasakripisyo para sa kanilang mga kapamilya. Ng ating mga OFWs, mga tinaguriang modern-day heroes sa ating bansa. Last year, their total remittances amounted to 2.2 trillion pesos, which is equivalent to 8.3% of our total gross domestic product or GDP. Dahil sa kanilang mga sakripisyo, pawis, pagod at luha na natiling matatag ang ating ekonomiya. Almost 10% ng ating GDP galing sa OFWs nung naghihirap tayo. Pera nila ang inaasahan natin hanggang ngayon. They're a big part of our GDP. Tapos pag ibabalik natin sa kanila, titipirin natin. Shout out ako sa OWA. Ano naman tong pinagkakalat nyong fake news, ha? Yung ang sabi nyo, yung mga OFW na may mga anak na pinag-iwan doon sa Pinas, yung pinag-iwanan ng mga anak ay consider as a solo parent. Yun talaga yung sinabi nyo sa interview nyo. Tapos, ang sabi nyo pa, pumunta lang sa LGU, sa social worker, para magsabi doon na nag-iwan mo yung anak ng isang OFW nasa sayo, pa-considered ka as solo parent. Tapos, nung pumunta doon, yung pinag-iwanan ko ng anak ko, kasi nagtanong, curious kung totoo ba, di ba? Eh kasi kung totoo, di sayang din naman, kaysa naman nakawin lang ng mga buhaya dyan, di ba? Kaya pumunta doon yung pinag-iwanan ko ng anak ko, nagtanong, alam niyo kung anong sagot, ha? Ang sabi lang naman, hindi considered a solo parent yung pinag-iniwan ng anak na OFW kasi nga bawal nga daw doon yung OFW yung magulang. Ano ba naman? Kaya nga pumunta doon kasi nga sabi considered a solo parent yung pinag-iwanan namin ng mga anak namin bilang isang OFW, nandito kami sa ibang bansa. Klaro yung video. Tapos nung pagdating doon, ang sabi, bawal makaklaim as solo parent yung OFW, yung nanay, yung tatay, etc. Eh para kanino ba talaga yan? Ang hirap nyo, ha? Kami mga OFW, hindi naman sa nagmamataas kami. Mas malaki yung ambag namin kada buwan sa gobyerno sa Pilipinas. Yung mga remittance namin buwan-buwan, mas malaki yung nakukuha ninyong tax. Mas malaki yung nananakaw ninyo. Tapos pag ayuda para sa mga OFW, ayaw nyo ibigay kasi OFW kami. Ano kami dito? Namumulot kami ng pera. Ano kami dito? Mayaman kami. Kaya hindi kami bibigyan ng ayuda. Kahit pa 1,000 o 500 lang yun kada buwan, okay na yun. Tatanggapin namin yun. Kaysa naman nakawin nyo lang at ipapakain nyo lang sa mga buhaya dyan. Di ba? Nakakaluka kayo, ah. Pag OFW lang ayuda, kahit para sa amin ayaw ibigay. Kasi OFW, aba mayaman kami dito, mayaman. Kaya nga hindi kami nakauwi ng Pinas agad-agad kasi hirap dito, di ba? Kasi kailangan namin magtipid para may maipadala, para may tax kami, para may manakaw kayo dyan. Tapos hindi nyo na lang kami bigyan, kahit piso-piso man lang. Di ba? Hoy, mahiya naman kayo, ay! Pinapaasan nyo na naman kaming OFW. Klaro-klaro yung video. Kayo mga OFW, considered yung pinag-iwanan nyo sa mga anak nyo doon sa Pilipinas as solo parent. Pumunta lang kayo sa mga lungsod niyo, sa municipality ninyo, sa LGU, tapos sa MSWD, sa social worker, magtanong kayo doon kung ano yung mga requirements. Tapos nung pumunta doon, nagtanong, ang sagot, bawal yung OFW.
Anak kayo ng tipaklong. Ayusin nyo naman yung mga pinapaliwanag nyo. Gumagawa kayo ng fake news para sa amin. Umaasa kami na kahit papano may piso. Diba? Kahit magkano yung tatanggapin namin yun bilang isang OFW. Kasi okay na yan kahit papano. Nakakatulong yun. Diba? Compared naman sa nanakaw yung tax buwan-buwan. Ang daming nagpapadala buwan-buwan, ang laki ng tax na nakukuha ng gobyerno sa mga OFW buwan-buwan. Tapos pag ayuda, bawal kami kasi OFW kami. Kami nga yung pinakaunang source of income, di ba? Hoy, mahiya naman kayo. Pag nagsabi kayo dyan, ha? Pag nagsabi kayo, especially itong OWA, paasa kayo eh. Pag nagsabi kayo, ayusin yung paliwanag nyo. Huwag yung ganun, di ba? Pinapaasa nyo kami. Pagdating doon, sabi bawal OFW. Bakit mayaman kami? Bakit nagpupulot kami ng pera dito? Umiga kami ng pera? Hoy, kailangan namin magkuskos na inodoro bago kami magkapera. Kaya kami nandito kasi walang trabahong matino dyan sa Pilipinas. Ang liit ng sahod. Diba? Tapos pag may ayuda, wala kami. Wala kami. Wala kami. Wala talaga kami. Bawal kaming bigyan. Ano kami, mayaman? So ngayon, under sa bagong expanded solo parents law, yung pinag-iwanan nyo sa anak nyo, consider yun na solo parents. Tama ba mo? O, hindi nyo alam yun? Hindi po. So ngayon, alam nyo na. Alam na. So, sabihan nyo yung mga pinag-iwanan nyo sa mga anak nyo. Okay, hindi totoo na kunwari pinag-iwanan nyo asawa nyo. Asawa nyo. Wala asawa. Teka muna. Teka muna. Asawa nyo nga. Hindi, wala. Oo nga, example nga lang. Hindi po unahan po na sinasabi niya kami. O sige, wala na kayong asawa. Sabihin. Yes! Walang asawa. Wala. Iwan nyo yan sa kapatid nyo. Or ano. Consider silang solo parents. Naintindihan nyo na? Opo. O, taas ang kamay ng mga nakaintindi. O, kayo lang dito. May matatanggap buwan-buwan ang pinag-iwanan ninyo ng anak ninyo basta magrehistro sila sa LGU, hanapin ang social worker doon. Okay? Opo. O, text nyo na yan ngayon. Naka-record na po. Nasa pinitext yung jowa nyo. Naka-record na. Balik kami sa picture taking. So ngayon, under sa bagong expanded solo parents law, yung pinag-iwanan nyo sa anak nyo, consider yun na solo parents. Tama ba mo? O, hindi nyo alam yun? Hindi po. So ngayon, alam nyo na. Alam na. So, sabihan nyo yung mga pinag-iwanan nyo sa mga anak nyo. Okay, hindi totoo na kunwari pinag-iwanan nyo asawa nyo. Asawa nyo. Wala asawa. Teka muna. Teka muna. Asawa nyo nga. Hindi, wala. Oo nga, example nga lang. Hindi po unahan po na sinasabi niya kami. O sige, wala na kayong asawa. Sabihin. Yes! Walang asawa. Wala. Iwan nyo yan sa kapatid nyo. Or ano. Consider silang solo parents. Naintindihan nyo na? Opo. O, taas ang kamay ng mga nakaintindi. O, kayo lang dito. May matatanggap buwan-buwan ang pinag-iwanan ninyo ng anak ninyo basta magrehistro sila sa LGU, hanapin ang social worker doon. Okay? Opo. O, text nyo na yan ngayon. Naka-record na po. Nasa pinitext yung jowa nyo. Naka-record na. Balik kami sa picture taking. Nakakasama man ang loob na walang nakukuhang ayuda ang mga OFW, lalo na yung mga matatagal na nagtrabaho sa ibang bansa. Lalo na't OWA ang nag-anunsyo nito. Pero guys, hindi ko dinidiscourage ang mga OFW sa pagpapamiyembro ng OWA dahil kailangan natin ang OWA membership bilang insurance natin habang nagtatrabaho tayo sa ibang bansa.